Programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. Yes, ako pa rin si ka-partner Cherry. At syempre, meron tayong espesyal na panauhin ngayon. Ang sabi dito, Mr. Oats, health that grows. Naibigan na kayo mga ka-partner kung anong klaseng business ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Oo naman ka-partner, ito ang kwento ng tagumpay na may halong fiber at pananampalataya. Oh, gusto ko yan. Parang para sa ating dalawa to ka-partner. Fiber. Oo, so mula OFW at cleaner sa Dubai, ngayon founder na ng isang healthy food brand na swak sa panlasang Pinoy at alaga sa kalusugan. Ayan, so let's welcome the heart and mind behind Mr. Oats Food Products, ka-partner Renato Tirado and ka-partner John Tirado. Welcome po sa Patok sa DZAR. Meron mo silang pagkakataon upang bumati at magpasalamat, especially those sa mga nakasama ho ninyo sa hirap at ginhawa dito sa negosyong ito. Magandang tanghali po sa mga nakatutok sa DZAR Sunshine Radio, sa mga ka-partners po natin. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Baka meron pa kayong gustong i-shoutout. Meron po. Shoutout po sa kaibigan ko sa Dubai, si Rodel at si Boss Kim. Shoutout po sa mga customers po namin na tumatangkilik ng product and palaging sinasabi na masarap yung Mr. Oats. So, po. Kanina yung ating panauhin from Saudi Arabia naman sila. Oo. Ngayon naman Dubai. Yes, ma'am. Feeling ko next natin nasa abroad na tayo magpapatok. So, pag-usapan natin kaunting history muna. Noong kabataan ninyo, meron na ba kayo mga experiences na nagtitinda kayo, business-minded na ba kayo o meron bang negosyante sa pamilya bago nabuo itong inyong business? Nagmula po kami sa isang talagang mahirap na pamilya. Although kapos sa pagkain, sa pera, lahat. Pero bata pa lang po kasi kami, talaga nagbebenta na po ako ng saging, na luto, ice candy, at yung Saan totong. lugar yan? Sa Rizal po. Rizal. Halahala Rizal. Yes, opo. Okay. So hindi ko alam na yung pula ay passive income na. Hindi ko po alam na negosyo na pala yun. Siyempre sa murang edad po, gusto ko lang naman magkapera para may panlaro. So yun po. Then habang lumalaki, nagdadaan sa mga pagsubok. Siyempre kailangan nating humarap sa buhay. Magtrabaho kung saan-saan, maglinis, mag-service crew. Yun po yung mga talagang pinagdaanan namin na hirap. Tapos hanggang sa dumating sa abroad, doon na namulat sa pagninegosyo talaga. Yun po. So, napunta kayo sa food industry. Gaano katagal yun? 10 years po, from 10 years. 2014 po, ma'am. Opo, nagsimula. Bali pa 4 na negosyo na po namin ito. Nagsimula kami sa loob ng mall, ibang concept po. Then pangalawa is lending company nung pandemic. So wala pong pangatlo, nagkaroon po ng cleaning company sa Dubai. Then 3 years lang po yung tinakbo, then balik na po ako dito sa Pilipinas. Kayo naman po, nag-Dubai din kayo? Hindi po. Dito lang kayo? Dito lang po ako sa Pilipinas nagbo-work. So pero nung bata din, syempre nakakaranas ng hirap ng buhay. So minamata din ng ibang tao. Kaya naranasan ko rin po magbenta ng mga donut, ganyan, ng mga hot dogs. So para makaipon ako na which is ginagamit ko sa mga pangailangan ko nung nag-aaral ako. Sa ngayon po, nagtatrabaho naman ako dito sa San Juan, sa agency naman po. Kami din nung kabataan kami, ang sinasabi naman sa amin is, masyado kaming batugan. Lagi natutulog, late nagigising. Dapat gayahin na namin yung mga batang nagtitinda sa labas. Sabi ko, kaya na-amaze ako dun sa mga kabataan na sa murang edad, medyo na sila sa totoong buhay. Marunong na silang makipagsapalaran, marunong dumiskarte. So tingin nyo ba, yun yung parang naging training ninyo, kaya kayo nagkaroon ng business ngayon? Isa po sa training yon habang lumalaki ka mula bata, alam mo na kasi na papaano kumita ng pera, hindi lang po aasa sa magulang. At yun po yung paraan para matulungan din natin yung magulang natin. Na alam naman natin, naghihirap din sila. So katulad po namin, ang nanay ko noon,
labandera po. Mm-mm. Then maaga siyang nawala. Then tatay ko magsasaka lang, mangingista. So lahat po ng pangangailangan namin na Huwag mong ikulang. nilalang yung wala tayong makakain kung wala pang nasaka. Kasi po noon, Oo. ang kasibayan po noon, pagka ganun yung trabaho mo, parang lang po yun. Pero ngayon, hindi na po kasi Oo. nabubuksan na po yung isip natin na Mm-mm. yung trabahong yun ay napakahalaga. Napakahalaga. Magugutom tayo kung wala Opo. may isa at magsasaka. Oo. So ito naman, paano nagbukas itong inyong negosyo ngayon na Mr. Oats? Ano yung inspirasyon sa likod niyan? Ako na po sa... nasa Dubai po ako noon. Then, during lockdown, ma'am, sobrang, di ba, Ano yung pag lockdown, 2020? opo, ano ka lang, kain ka lang, tulog, nood ng TV. Hanggang sa lumobo ko noon, ma'am. So, ang trabaho ko po, cleaner. Nakailang kilo ka? Yeah. Less than 100 po sa high kong to. Oo. It's abnormal po yun. Ang laki nun. Opo, ma'am. Oo. So, ang ginawa ko, sabi ko sa isip ko, na kapag bumalik na yung normal, magtatrabaho na ako. Paano ako maglilinis kung hindi ko Kaya nga. paano ko yuyuko, 'di ba, ma'am? Oo. So nag-decide ako na lumabas, humanap ng paraan paano ba ako mababago yung sarili ko. Parang self-development din. Kasi hindi ka na nakakapag-exercise, ma'am eh. Oo. So lumabas ako, nakita ko may gym. Habang nagbabike ako, may gym. Sabi ko, mag-enroll kaya ako sa gym. Pero nakakaya kasi ang gaganda ng katawan nun. Tapos ako, papasok ko, laki ng tiyan ko, laki ng... Puro may muscles yung nandun. Pero nag-enroll ako sa gym, ma'am. Nag-member ako. Then nakita ko, sabi ko, ano pa ba ang makakatulong? Aside from exercise, kasi hindi lang po dapat exercise eh. Oo. Dapat po, yung intake din po ng food, yung kinakain mo. Then na-discover ko yung oats, ma'am. Kasi sa mga kliyente ko doon sa Dubai, nakikita ko may mga oats. Lahat sila. Sabi ko, ano pa yung oats na to? Naku-curious ako. Then nakita ko sa fridge, oy, may oats, may milk, may fruits. Sarap. Ginaya ko yun, ma'am. Oo. Sabi ko, try ko nga. Then sabi ko, naboboring ako kasi yun lang ang laman eh. Kung araw-araw ko yung kakainin, parang lugaw. Oo, Di ba, ma'am? So, ang oo, ginawa ko ngayon, Nakakasawa rin. nakakasawa rin. Nag-isip po ako, parang innovation, parang twist, na magagawan ko ng, kailangan hindi ako magsawa nito araw-araw kasi healthy pala ito. Nag-search ako ngayon, napaka-healthy pala to. Hanggang sa, nag-create na ako ng aking sarili na na-addict ako sa lasa talaga, ma'am. Sabi ko, naisip ko, bakit hindi namin ito gawing negosyo sa Pilipinas? Kasi ma'am, mostly sa ating mga Pilipinas, sa ating mga yung oats, akala lang po nila, yung oats kasi is pang may sakit lang, pang Oo. nagda-diet lang. Oo. Hindi po, kasi siya pag tinanong nga kami, ano po yan, yung oats na yun ba yung nilalagyan ng tubig na mainit? Ay, hindi po. Ganyan. Akala lang po nila na pang may sakit lang. Gusto ko malaman nila na yung oats ay napaka-healthy sa atin. Na Pwedeng araw-arawin. pwedeng araw-araw, napakaraming benefits po niyan dito sa ating katawan. Kaya nag-decide din kami ng kapatid ko na bakit hindi natin gawing business to. So, ito po yung tinatawag na godly business din. Hindi lang dahil sa profit, value, kailangan makapagbigay ng value sa customer eh. Para, alam niyo po, mas masarap sa pakiramdam na hindi ka lang nagninegosyo dahil sa pera. Para makatulong ka sa iba. Ayun. At yung target po namin, Parang kailangan nyo rin kaming tulungan. Ano, Che? about, Kapartner, sige Che. po ma'am, about health po, pwede po. Oo. Pero pag sa pera po, Oo, kasi yung yung panahon ngayon, very fast food na lahat. yes po. Instant na. Yes kasi po. yung panahon ng Gen Z talagang mabilisan. Yung mga tao ngayon, Marami dalawa, pong tatlo masarap. ang trabaho. Yes po. Sa hirap ng buhay, di ba? Alam nyo yan, tumataas yung inflation natin. So yung mga ganitong klase ng business nakakatulong. In short, yung karamihan nga kasi ma'am, unhealthy na. Hindi ko naman sinisiraan yung ibang product. Dapat kasi balance lang. Hindi po porkit masarap yung unhealthy, yun na yun. Marami po, ngayon po, pabata ng pabata yung mga nagkakasakit. Yes. Hindi naman po natin lahat tayo pupunta doon. Pero dapat tayo rin yung magduktong sa buhay natin. Yun po yung... Isa din po sa maganda talaga sa product is kasi meron kasing mga tao na syempre gusto nilang mabusog. Pero syempre may mga iniilagan at iniiwasan naman silang mga pagkain kasi bawal sa kanila. Pero pagdating po kasi dito, ito po ay less sugar. Actually, hindi po kami naglalagay ng sugar dito. Kasi talagang pwede po talaga siya sa may mga sakit. Ang maganda po dito is nakakapag stabilize po ng ating blood sugar tapos nakakapagpababa po ng ating cholesterol. Maganda po doon, isang buong araw bibigyan kanya ng energy. Ay, gusto ko Yes. Pero yan. hindi mo kailangan isakripisyo yung
madadagdagan yung cholesterol, tas tataba tayo, pero busog ka naman. Kumbaga buong Opo. araw busog ka na. Yeah. Opo. Hindi ka Opo. nagugutom agad. Parang kailangan natin yung partner dyan. Opo. Kasi lalo sa amin dito sa media, buong araw nakaupo ka. Kasi 24 hours hindi natutulog ang balita. Alam niyo Opo. yan. Opo, opo. So, kailangan pag nalingat ka lang, pagbalik mo may breaking news Yes, na. meron na So, po. yung mga ganitong klase ng mga meals, napakaganda. Mhm. Ano-ano ang mga flavor? Ano itong mga nasa harapan na nakikita namin? Ito po is taro oat milk. Oatmeal. Yes po, mula po talaga sa oats yan. Mm. Parang, So, pinag-aralan nyo Opo, talaga pinag-aralan. yan. Ito naman po yung matcha. Mm. Matcha flavor naman siya. Ito yung chocolate. Mm-mm. At ito yung coffee. Coffee. Para sa mga Parang hilig gusto sa ko yung coffee. coffee. Opo. Sa ngayon po, 4 yung flavors niya. Mm-mm. Tas ganun din po sa oatmeal naman. Ganun. So, meron din Ano po. yung meron sa oatmeal? Mhm. Sa oatmeal po is, sabihin na natin syempre, main, oats. May mga mixed nuts po siya. Ayun. Ako. Napaka-healthy po Which is talaga. healthy. Which is, Gusto ko yan. Opo. at pwede naman din po mag-add ng fruits kung gusto ng mga Mm-mm. customer. Mm-mm. Mm. Mahilig din ako din yung mga mixed fruits and nuts. Lalo yung mga dried. Opo, different Diba? flavors and this coming, Tapusin na natin to. Opo. Tikman na natin. and matadagdagan pa po yung product ni Mr. Oats ngayong July Mm-mm. po. Maglo-launch kami ng oat cake. Ayun. Yes po. Oat cake. So sa mga Mm-mm. ating mga taga DCAR dyan, Mm-mm. so pag may okasyon, hindi lang pag may okasyon kasi pag may basar po, pwedeng ihain namin yung Mm-mm. oat cake kasi healthy siya. Talagang gusto namin maging healthy yung mga kababayan natin. Mm-mm. Sino yung nag-iisip ng mga flavors? Sino yung mga may mga research ba kayong ginagawa? Paano yung mga preparation na ginagawa nyo nagsisimula kayo? Meron po, may plano kami, then pinagdidebatihan po namin kung ano yung maganda. Maganda yun. Hindi naman po debating away. Oo. Kumbaga parang ano yung comment mo, ano yung pwede natin idagdag kasi yun naman po ang maganda. Oo. At nagpapasalamat ako, kapatid ko pa po yung naging katulong ko. Di ba po? So yun yung plano po na pinaghandaan namin. Kung may kulang, okay. Bigayan po ng suggestion. Yun ang maganda. Yun po yung maganda. Kasi yung iba parang pag nagbibigay ka ng suggestion or dinidebate mo, nagagalit agad. Opo. Pero hindi nila nakikita na it is your way na para ma-improve. Gusto ko lang Yes. naman yung kagandahan ng resulta in the future. Yes po. At least kayo magkapatid kahit na, 'di ba, magdebate kayo ng buong araw, okay lang. Ang maganda po doon kasi is gusto namin parehong makatulong sa mga tao, sa mga customers namin. Yun. Yes po, speaking of debatehan, ano naman yung pinaka matamis ho na feedback na natanggap po nila nung unang nakabenta ho kayo nitong oatmeal, and negative feedback naman na tumulong ho sa negosyo para magkaroon ng improvement po? Dun po sa negative feedback po yung ibibigay ko. So, dahil nag-i-start lang naman po kami and wala po kaming hinahire na para magdi-design ng aming mga logos. Yan po kasi is sariling sikap ko lang din po namin. Yan po. So, sa mga feedback po is yung pagdating po dun sa packaging. So, kasi dati po is talagang wala po kami halos na label, hindi maayos. So, tinanggap po namin na maayos yon and sinubukan po namin mag-attend sa mga seminars ng DTI natin. Ayun, DTI, DOST. Yes, so po kaya naturuan po kami ng tamang labeling, kaya nagawa naman po natin ito. So, doon naman po sa sa positive feedback. Pero doon sa mga negative, customer. hindi ba kayo nasaktan? Hindi po, ma'am. Kasi po parang kurot fuel lang. parang fuel po 'yun eh. Yung Oo. negative po kasi tuturuan ka kung paano mo pa i-improve yung product mo, Yes. yung services mo kasi baga parang maganda rin po yung negative feedback. Yun ay kung gusto mo talagang mag-grow. Opo, Yes, yun Kasi po. yung iba, ayaw. Opo. Mabuti naman sa part ninyo, Opo. gusto nyo talagang mag-grow yung Tapos, business ninyo. sa part ko naman po kasi, aminado naman ako na hindi naman talaga ako nagde-design. Pero ginawa kong matuto, pinag-aralan ko. Sinubukan kong maging mata ng ibang tao para makita tama. kung maganda ba yung ginagawa ko or hindi siya okay. Tapos tinanggap ko yung mga comments. Kaya nabuo ko naman po yung kahit papaano maganda rin naman talaga. At least willing to learn. Yun ang Yes, importante. opo. Sa positive naman. Sa positive po, talagang nasarapan sila. Baga parang nagulat sila. Meron pala nito, akala lang po nila, yung nabibili sa grocery, supermarket, nalalagyan mo na mainit na tubig. Oo. Hindi po. So, tuwan-tuwa sila, tinikman nila, nagpa-pre-taste kami.
And talagang sabihin ko na-addict po sila sa lasa. Yes. Naku, magandang yan, addiction yan. Opo. Ang hirap na, ma'am, hindi po, parang ang hirap na, Oo. ang taas ng expectation nyo, ma'am. Oo. Parang yun po yung nakita namin sa mga first customers Mm. namin na talagang, Doon sa mga first time, ano yung pwede nyo mai-recommend na una nilang tikman? yung best seller po namin, Ano yun? taro meal, Taro oatmeal. taro oatmeal, at saka taro oatmeal po. Talaga? Opo. Pero halos naman nagmumove naman po siya, ma'am. Depende po sa favoritism ng tao. Opo. Sa flavor. Ito, message ni Aki, galing to sa ating live stream. I love how creative and unique ang oat-based drinks ninyo. Healthy and refreshing. Yun. Paano yun naisip yun, oat drink? Kasi po ngayon, Bigla lang may kumalikot sa utak ninyo. Tapos, opo, ba? sabihin natin, ma'am, na since may oatmeal naman po at maraming soya sa labas, so bakit hindi namin mag-create din po ng milk na aside from oatmeal? Kasi very healthy din naman po yung oatmeal. So may partner, may partner panulak. po. Tsaka yun yung sabi mo na sa oatmeal kasi, gagamit tayo ng milk. Bakit hindi yung sarili nating milk Yes, opo. yung gagamitin namin? So kaya binuo po yung oat milk. So siya rin po yung may idea talaga nun. Ikaw ang mastermind. Yes. Ako po may kasalanan. Oo. Oo, Siya sabi po ang naman- mahilig gumawa ng mga ng mga twist. Actually meron nga kaming Dapat pangalan mo, Twister na lang. yung customer nga na natandaan ko lang po talaga is tinatanong talaga siya na pilit paano mo to ginawa. Kasi yung texture, mamaya po pag natikman nyo na talaga yan, makikita nyo yung texture kasi yung customer na yon talagang mahabang panahon na siyang gumagawa ng overnight na oats. Pero yung texture hindi niya nakuha. Kaya talagang tinatanong niya, ano pang nilagay mo? Anong ginamit mo? So, Secret. yan na po yung secret niya. Oo, secret yung process, di ba? Opo. Oo. Sabi naman dito ni Thomas, finally isang brand na nag-iisip sa kalusugan pero masarap pa rin. Sabi naman ni Shelo, you. sobrang saya ng variety ng flavors. Hindi ko alam anong uunahin ko. Thank you po. Sabi ni Dems, great job sa sustainable and nutritious snack options. Support po ako. And Thank then, Perlita naman, talagang masarap at healthy. A must try for everyone. Sabi ni Emil, super sulit ang lasa at healthy pa. More power sa negosyo nyo. And sabi naman ni Jam, perfect na pang snack or pang dessert. Ayan, medyo nawala. Ayun po. Yun po yung mga comments. Oh, tanong Thank nito, you how po. much daw yan? Okay po. Pwede ba mag-price reveal? Pwede po. Opo, pwede po. Murang-mura lang po yung oatmeal namin is 135 lang po. SRP na po yun. At yung milk po ay 85 lang po. pesos. Ayun, napaka-affordable lang. Opo. Paano sila umorder? Pwede bang delivery? Paano Yes, ba? opo. Oo. Since wala pa po kasi kaming physical store, pero sa online po kalat naman na po yung product. Pwede po sila mag-order sa FB page po ng Mr. Oats. Tapos meron din po tayong store sa Food Panda, online, tsaka sa Grab Food. Ayun, available sila kahit saan. Ano yung parang nakikita nyong bakit patok na patok yung ano ninyo, produkto? Kakaiba po. Unique. Aside from masarap, yun nga po, healthy. Oo. Unique siya. And syempre, hindi naman po pwedeng araw-araw adobo. Baga para sabi nila, no? Tikim tayo ng iba na masarap din at healthy. Tsaka yun yung gustong-gusto natin yung hindi natin makakompromise yung kagustuhan natin mabusog, pero healthy yung kinakain natin. Ayun. Opo. Oo. Busog pa rin, busog-lusog. Busog-lusog. Creative nga, no? So, dapat talaga sa isang negosyante creative. Ano pa ba yung iba pang karakter na dapat mayroon ng isang nagnenegosyo? Doon sa mga viewers natin na gustong mag-try din magnegosyo, baka meron kayong pwedeng maibigay na ganito dapat pag nagnegosyo. Sa mga gusto pong magnegosyo, no, dapat matatag po tayo kasi malakas ang loob natin and malawak po yung imagination natin. At syempre, handa sana sa bulsa. And, tapos po, talaga pong pag nagnegosyo kaya, iiyak kayo eh. Ganun. Opo, iiyak kayo sa mga Iiyak ng pagsubok. ano ba, dugo o luha Hindi naman po. lang? Hindi po agad-agad pag nagnegosyo, okay na. Okay. Marami pong pagdadaanan at syempre, unahin natin ang Diyos. And dapat po, yung product na gagawin nyo ay makakatulong sa mga tao, Ayun. sa mga bibili. Hindi Magbigay po, nakakasama. opo, hindi lang po dapat na iisipin natin na kumita.
dapat po makakatulong din sa kanila. Kung ano ba yung problema nila, bigyan natin ng solusyon. Doon po tayo dapat magnegosyo. Ayun. Si John naman. Opo, yung hindi pagsuko. Mm-mm. Ako kasi sabi niya nga, napakaraming hamon yung hinaharap. Kahit hanggang ngayon. Umiyak ka rin ba? Opo naman. Pero hindi kasi hadlang yun eh. Kailangan mo magtuloy-tuloy. Kailangan mo, kapag may na-encounter kang mga problema or pinagdaraanan, of course, hindi ka mag-stay doon eh. Mag-iisip ka kung ano yung solusyon para doon. In that way, ipanalangin mo, then makikita mo may solusyon naman para doon. Malalagpasan naman yan. Ayun. Dagdag ko lang din po na sa mga negosyante, yung failed, tatawagin lang pong fail pag nag-stop ka na. Ayun. So don't give up. Ayun. Sa fail po, maraming lesson na matututunan. Huwag ka susuko. Yun lang po. Speaking of never giving up, may ano ba yung mga challenges na napagdaanan ninyo na parang muntik na kayo mag-give up pero nagpatuloy kayo? Ano yun? Sa mga challenges, marami ma'am, pero hindi naman po dumating sa point na itigil na natin to. So, yung unang business talagang tinigil namin kasi ang kapatid ko po noon sa office siya. So, hindi niya matutukan yung nasa loob ng mall. So, stop. Second po, yung lending company na talaga naman lahat po naman during lockdown, lahat sarado. Especially, hindi naman po pangunahing pangangailangan yung lending. So, sarado po siya. Yung pangatlo, sa Dubai na cleaning company, yun talaga ma'am, kumbaga, isusuko ko na yun kasi wala na, end na. Parang may paraan po yung Diyos. Lahat kasi na nangyayari, kagustuhan ng Diyos po. So, pinauwi niya ako dito para start po to. Wala yung mga, bago po to, during, antag dito ma'am, nung nagraran na to, wala naman po kaming struggle or problema na dumating sa point na, tigil na natin to. Kasi, Na ayaw na. nasusolusyon na naman po namin dalawa, kahit sa pera, kahit saan, sa packaging, sa customer, sa lahat po, nasusolusyon na namin. Siguro yung pinaka-worst lang na na-encounter namin is, yung wala kasi kaming sasakyan eh. So, kapag ka pumupunta kami sa mga event, talagang mano-mano yung dala namin. Magkakabila, dito puro item yan. So, kailangan maprotektahan namin yun. Siyempre, malambot lang yung item. So, kailangan sa pagninegosyo, committed ka. Yes. Kasi kung wala, hindi mo gagawin yun. Hindi lang sa isip ka matibay, dapat pati katawan mo rin. Oo. Kasi lalo na kung wala kang delivery, ikaw magde-deliver. Hanggang saan yung pinakamalayong delivery ninyo? Sa ngayon. Quezon City? Quezon City pa lang naman. Pero ngayon, base kayo sa Rizal. Hindi po. Dito po sa San Juan, Manila. San Juan. San Juan Malapit City. lang pala. Opo. So, doon sa mga hindi pa kayo nani-discover, Apo. paano kayo kontakin? Apo. Sa Facebook pa rin? Apo, sa Facebook page po ni Mr. Oats, nandun po yung mga number po ni Mr. Oats, saka yung QR code po kung saan po mag-order. So, yun mga ka-partner, ang ilan sa mga products na ino-offer. Ito lang ba o mayroon pa kayong ibang upcoming na mga products? Meron po yung Yung oat cake. cake po at saka yung oat biscuit Ayun. cookies. Opo. O, diba? Baka sunod meron pang iba. Dapat po talaga meron mga dumarating na bagong product. Sa kanilang gabay sa tagumpay ka-partner, Che, Oo, ang gabay sa tagumpay natin ngayong hapon na ito ay deliver value to your customer, cultivate prosperity for yourself. ayan. So, yan po ating nakasama ang magkapatid na si John and Renato ng Mr. Oats. And mga ka-partner, we hope na marami kayong lesson na natutunan ngayong episode ng Martes. So kung meron kang kwentong alam mong papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, huwag mong itago kundi dapat ito ay iyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. Yes, a lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yes, ako po si Kapartner Sherry. Ako naman si Kapartner Wella, magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.